Tuwang-tuwa talaga ang pamilyang 'to dahil sa wakas nagkaroon na din sila ng bed frame. Nagtatlo na lang ang anak saka pa talaga naisipan mag-bed frame. Pagkatapos mag-asikaso ng mga estudyante at maihatid sa school, wala lang tulog-tulog, diretso trabaho na. Basta pagkahatid sa mga estudyante, natutulog talaga ako kahit isang oras man lang dahil nakakapuyat naman talaga. Gigising ka pa ng madaling araw, tapos gabing-gabi ka na din natutulog. Pero dahil may gagawin nga ako ngayon, hindi na ako natulog dahil kulang talaga ang maghapon dito sa gagawin ko. Gaya na lang nito, ang dami na din talagang kalat nitong ilalim ng higaan ng mga anak ko at kailangan na talaga yung linisan. Babaguhin ko nga ang pwesto ng higaan nila dahil yung bunsuhan ko palaging umaakyat dyan, nasa tapat ng bintana. Kagabi umakyat, nadulas yata. Ayun, napatama yung mukha sa may bintana, kaya may pasana naman. Eto naman mga drawer, ganito na lang ang pwestong ginawa ko dahil hindi nga magkakasya kung sa tabi ko ilalagay tapos magkatabi pa yung dalawang yan. Ang pangit nga din talaga tingnan nitong mga drawer dahil napakatitingkad ng kulay. Pero may gagawin naman ako dyan, pero bukas na lang. Nung mabago ko nga ang pwesto nitong higaan ng mga anak ko, nagustuhan talaga ng panganay ko at ang ganda nga daw. Ayaw na nga daw niya mag-double deck. Okay daw na yan na lang yung higaan nila. Dahil ang balak talaga namin ng asawa ko, gawan sila ng double deck dahil dalawa nga silang natutulog sa kwarto na to. Tapos napakaliit lang din naman. Kaya nga dalawa ang single bed dyan. Kaya lang wala pa talagang oras ang asawa ko. Napaka-busy din talaga sa trabaho. Pagkatapos ko nga maglinis sa kwarto ng mga anak ko at maayos ko ang mga gamit doon, dito naman sa kwarto naming mag-asawa. At ayan, naglipat na naman ako ng mga gamit. Pero sabi ko nga sa sarili ko, okay lang na magpalipat-lipat ako ng gamit. Basta wag na lang kami magpalipat-lipat ng bahay. Dahil sa totoo lang, napakahirap talaga kapag palipat-lipat ng bahay. Dahil pinagdaanan na talaga namin yon yung palipat-lipat at wala talagang permanenteng tirahan. At sabi ko talaga sa sarili ko, okay lang na maliit lang basta ang importante sariling bahay na. At ayun, sa awa naman ng Diyos ay unti-unti na talagang natutupad yung mga pangarap namin. O siya, eto nga, balik na tayo dito sa ginagawa ko. Wala talaga kaming bed frame, tapos eto, naisipan ko na talaga maglagay ng bed frame. Ako nga sana mag-a-assemble ng bed frame na to, buti na lang umuwi tong asawa ko dahil nagpunta nga dito ang bilas ko at inayos yung kuryente namin. Dahil sa wakas, meron na din kaming sariling kontador. Ilang taon na din talaga kami nakatira sa bahay na to, 3 taon pa nga lang nun ng panganay ko. Tapos ngayon pa lang talaga kami nakapagpakabit ng sarili naming kontador. Tapos eto nga, malapit na talaga matapos ng asawa ko itong pag-a-assemble dito sa bed frame. Madali lang naman tong i-assemble. Tapos ang ambag ko nga lang dito, pag-unbox at saka paglalagay nitong bilog dito sa may headboard. Excited na nga ako na matapos sa pag-a-assemble itong asawa ko dahil gusto ko na talaga siyang matry. Pero sa totoo lang, sinasabi ko sa inyo, walang halong biro. Napakaganda ng bed frame na to. Napaka-sturdy, tapos wala man lang tunog. Hindi kagaya ng ibang bed frame na may maririnig ka talagang parang tumutunog kapag hinihigaan mo. Etong bed frame na to, napakatahimik talaga. Sa totoo lang, marunong naman talaga gumawa ng ganyan ang asawa ko. Kaya lang sa sobrang daming trabaho, hindi talaga siya makapaggawa. Tapos, mahirap nga din kapag may bata dahil alam nyo naman, lalo na kapag gumagapang pa. Pero dahil malaki na naman tong bunsuhan ko at marunong na naman yan umakyat at saka bumaba, ay okay na. O diga, hindi naman halata na ang saya ng pamilyang to dahil sa wakas, meron na din talaga silang bed frame.